Nangunguna pa rin si Vice President Jejomar Binay sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. Ayon yan sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Sinundan naman siya ni Senator Grace Poe na nanguna naman sa mga maugong na pangalan sa pagka-vice-presidente. May report si Victoria Tulad. Sa bagong Pulse Asia Survey sa kung sino ang iboboto bilang Pangulo, si Vice President Jejomar Binay ang nakakuha ng pinakamataas na puntos na 29%. Mas mataas ito sa 26% na nakuha niya noong Nobyembre. Pumangalawa si Senator Grace Poe na may 14%, mas mababa mula sa 18% sa nakaraang survey. Nasa ikatlong pwesto naman sina Manila Mayor Joseph Estrada at Davao City Mayor Rodrigo Duterte na parehong nakakuha ng 12%. Sumunod si Senator Miriam Defensor Santiago na nakakuha ng 9%. 6% naman ang nakuha ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos, habang 4% ang nakuha ni DILG Secretary Mar Rojas. Pasok din sina Senator Francis Escudero, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Antonio Trillanes, dating Senator Panfilo Lacson at dating Senator Richard Dick Gordon. Nanguna naman si Poe sa mga ibobotong Vice President, nakakuha siya ng 29%. Pumangalawa si Escudero, pangatlo si Cayetano at sinundan ni na Duterte, Marcos, Trillanes, Senator Estrada, Senator Franklin Drilon, Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Camarines Sur Representative Leni Robredo. Ayon sa liderato ng LP, nananatili pa rin si Rojas ang pambato ng partido. Bagaman matunog din ang pangalan ni Poe bilang kandidato sa pagkapangulo, mas marami pa rin umano ang sumusuporta kay Rojas. Gayunman, hindi pa raw tiyak ng LP kung tatakbo nga ba si Rojas. Mahirap naman natin pangunahan si Secretary Mar. Hindi pa nga siya nagsasabi sa partido ano talagang balak niya sa politika. We would want him to consider. Marami kasi may gusto sa kanya. Ano mang sabihin laban sa kanya. Nagpapasalamat naman ang United Nationalist Alliance sa resulta ng survey. Ang numerong pinakamahalaga sa amin ay yung numero ng tao na natutulungan ni Binay, ni VP Binay araw-araw. Ang ginagawa namin is first to support the programs of the Vice President. Victoria Tulad, GMA News.